Attorney, komento ho ninyo, reaction ho ninyo, gaano ho ba kalakas itong naging argumento ng petisyon ni VP Sara Duterte, itong latest po, dyan po sa Supreme Court, kaugnay nga dito sa impeachment laban sa kanya, nais na ipatigil itong impeachment proceedings, o itong pagdinig ng Kamara, kaugnay nga sa impeachment complaints laban sa kanya? Actually, hindi ko pa nababasa yung buong petisyon, pero base lang sa observation ko doon sa Justice Committee hearings na napapanood natin, tingin ko malakas kasi yung ginagawa ngayon ng Justice Committee, naghahanap sila ng ebidensya ngayon pa lang dito sa hearing stage ng Justice Committee. So nangangahulugan na yung mga complaint, walang laman na ebidensya. So hindi dapat ganoon kasi yung proseso eh. Dapat nauuna yung ebidensya bago nila susuriin kung kumpleto ba ito or sapat na ba ito para matransmit sa Senate. Opo. Attorney, anong status na ho ba tayo sa impeachment process ngayon dyan po sa House of Representatives? Nasa Justice Committee siya ngayon. Na-describe na nga ito ni Congresswoman Luistro as a mini trial na itinatanggi naman ngayon ng mga kasamahan niya. Pero ang malinaw is kung ikukumpara to sa normal na kaso, parang itong preliminary investigation stage. So dito sa preliminary investigation stage, dapat sinusuri ng prosecutor or ng fiscal or in this case yung Committee on Justice kung may sapat nga na ebidensya at sapat ba yung mga aligasyon para makahanap ng probable cause. Ang ibig sabihin ng probable cause, meron nga bang mga krimen na na-commit at ang taong responsable ay yung isinasakdal or yung irinereklamo kung merong sapat na ebidensya. So, kung yun ang susundin natin, dapat hindi sila ngayon nang naghahanap ng ebidensya. Dapat nabigay na ito ng mga complainant. Tapos susuriin nila kung sapat na ito. Hindi ito pwedeng fishing expedition na ngayon sila magsasabpina kung ano-anong klaseng dokumento na hindi naman nabanggit doon sa mga complaint para hanapan ng ebidensya yung mga alegasyon. Hindi ganon. Hindi tamang due process yon. Inaabuso nila yung proseso. Kaya, tingin ko, malakas yung petisyon sa Supreme Court. Baga malinaw, attorney, na dapat bago nila ito dininig, lahat ng mga ebidensya ay naisama na doon sa mga dokumentong inihain dyan sa House of Representatives. Bago sila maghanap ngayon, dapat dinirekta na nga dapat yan sa Senado kung gustuin talaga nilang ilusot itong impeachment trial ni Vice President Sara. In fact, sabi nga nila, tingin nila, sapat na yung numero nila para mapagbotohan to at i-transmit sa Senado. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, number one, pre-judge ito. So kitang-kita mo na agad na labag ito sa due process. Pangalawa, ginagamit nila itong hearings para siraan si VP Sara at para mag-fishing expedition nga, maghanap ng ebidensya para tapatan yung mga alegasyon. Tapos yun nga, inaabuso nila yung proseso. Ang problema dito sa Kamara de Representantes natin, nabokya na nga yung unang impeachment complaint. Pinagalitan na nga sila ng Supreme Court na inabuso nila yung proseso doon sa impeachment last year. Ngayon, nabigyan sila ng panibagong pagkakataon, imbis na ayusin nila yung proseso, gawin nila ng patas yung impeachment proceedings, umabuso na naman sila. So hindi mo rin sasabihan itong kampo ni VP Sara, bakit kayo tumakbo na naman sa Supreme Court? Kasalanan nyo yan eh. Kung inayos nyo yung proseso, di sana hindi na kailangan tumakbo sa Supreme Court. Pero inabuso nyo yung proseso, iniyurakan nyo yung mga karapatan ni VP Sara. So alangan namang magpaapi yan, di ba? Karapatan niya pumunta sa Supreme Court. So gawa-gawa niyan, kasalanan niya ng House Justice Committee kung bakit merong petisyon sa Supreme Court. Actually, sa katunayan, attorney, nabanggit mo na yung 2 punto na sinasabi po sa petisyon ng Vice Presidente, yung sabi mo mini trial, fishing expedition, yan po yung kinikwestiyon niya, yung kulang sa ultimate facts, yung walang sapat na batayan o ebidensya, puro alegasyon lamang, yan po. At ilan po dito sa mga punto pa ng kanyang petisyon, yung paglabag sa 1-year bar rule. Iginiit ng kampo ng Vice Presidente nga na 2 sa 4 na impeachment complaints ang lumabag sa konstitusyonal na panuntunan na nagbabawal sa pagsasampa ng higit sa isang impeachment proceeding laban po sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Ano pong tingin ninyo? Minadali na naman nila yung pag-file ng impeachment complaint
hindi nila linagyan ng sapat na ebidensya. Tapos ngayon, napahanap nila sa House Justice Committee yung ebidensyang dapat nakalakip dun sa mga complaint. So anong ibig sabihin? Para sa akin, ang ibig sabihin nito, hindi nila kayang patunayan yung mga alegasyon nila nang hindi inaabuso yung proseso. Yun ang pinaka-importante dito. Hindi nila kayang talunin si VP Sara sa patas na labanan, whether sa impeachment or sa eleksyon. Kaya ginagawa nila, inaabuso nila yung poder nila dyan sa House Justice Committee para siraan na lang si VP Sara, gawa ng kwento, para makakuha ng siguro simpatya ng ibang tao na maniwala na itong si VP Sara masamang tao, corrupt, para pahinain siya sa 2028 at tuluyang ma-disqualify for 2028. Yun ang mahalaga dito. Politika lang ang hinahabol nila dito, hindi pananagutan. Speaking of proseso, attorney, isa din po doon sa maling proseso, yung sa referral, kung na-obserbahan po nyo, na-monitor po ninyo, kini-question kasi doon sa petition din, yung naging referral ng mga reklamo sa House Committee on Justice. Ayon nga sa kanya, ang opisina lamang ng Speaker ang nag-refer nito at hindi ang buong kapulungan bilang isang body na labag umano sa tamang proseso. Ano bang tama ho ba yung legal na perspektibo po nito? Hindi ko po din familiar dyan sa argumentong yan. Nakita ko pero hindi ko alam yung facts. Ang gusto ko lang sabihin tungkol dito is nakita ko kasi si Congressman Terry Redon na naglabas ng statement na ang pinaka-komento niya dito sa petisyon ay panlilin lang daw ito ng Korte Suprema at ng publiko. Ang gusto ko lang isagot dito is number one, pag sinabi mong panlinil lang ng Supreme Court, ang sinasabi mo is kayang linlangin ng Supreme Court. Hindi kayang linlangin ng Supreme Court. mga justice yan, matagal na sa hudikatura, mga dating abogado or mga abogado na matagal na. So hindi tamang sabihin na panlilin lang ito ng Supreme Court. Dahil ang Supreme Court, makikita kung nagsisinungaling ka man or hindi ka nagsasabi ng totoo, madali niyang makikita ito. So pag sinabi mong linilin lang mo yung Supreme Court, mababa ang tingin niya sa Korte Suprema. Diba? Number two, yung panlilin lang ng publiko, actually, si Terry Redon ang naglabas ng petisyon. Kung makikita nyo, hindi nagpa-media ang kampo ni VP Sara nung final nila yung petisyon. Nung nakausap ko si Attorney Poa, mukhang last week pa na-file itong petition for April 1 certiorari and prohibition, pero hindi sila naglabas ng announcement or nagpa-cover sa media tungkol sa petisyon, kundi si Terry Redon mismo ang naglabas ng petisyon. So, paano niya masasabing nanlilin lang sila ng publiko? Ang ginawa lang nila dito is nag-file sila ng petisyon sa tamang forum, sa Supreme Court, para questionin yung mga abuso nila sa proseso. At tumanggi po yung Supreme Court na magkomento muna at binigyan ng 10 araw itong ang House of Representatives na magkomento doon sa petisyon ng Vice Presidente. Ano ho ba yung ipinapahiwatig nito, attorney? Normal naman yan sa any petition, papasagutin talaga yung respondent. So dito sa kasong ito, binigyan ng 10 araw yung House of Representatives or specifically yung House Justice Committee para sagutin yung reklamo nila VP Sara. Ang binabandera naman ngayon ng Kongreso ay hindi daw nag-issue ng Temporary Restraining Order or TRO itong Korte Suprema. So binabandera nila ito bilang patunay daw na tama yung ginagawa nila at pwede silang tumuloy. Ang komento ko lang dito, hindi nangangahulugan na hindi nag-issue ng TRO, ibig sabihin legal na yung ginagawa nila. 'Di ba? Maaari na hindi man mag-issue ng TRO ang Korte Suprema, pero sa dulo i-void niya lahat ng proceedings. So itong sabi nila na see you on April 14, tuloy ang hearing. Sige, ituloy nyo yan, pero hindi nangangahulugan na nasa tama kayo. Kasi at the end of the day, kapag sinuri, ang palagay ko is ma-void yung proceedings laban kay VP Sara. Bago ko ipasok kay partner attorney, mas magandang gawin siguro ng Kamara o ng House Committee on Justice, attorney, sa inyo pong tingin, wag mo nang ituloy. Dapat hintayin mo na yung magiging desisyon ng Supreme Court. Possible ba yon? Prudent. Yun ang prudent na gawin. Pagka-korte, ang pinag-usapan ko niya, lower court. Tapos, may litigant na tumakbo sa Supreme Court or sa higher court. Pero walang inisyu na TRO. Yung mga lower court,
in deference to the Supreme Court or to a higher court, ang ginagawa nila, pinagpapaliban muna yung mga hearing. Kasi baka nga naman, kahit hindi nag-issue agad-agad ng TRO, baka mag-issue in a few days or in the future, binibigyan nila ng deference yung higher court bago sila gumalaw. Pero sa akin, kahit ituloy nila mukhang tutuloy naman talaga nila sa April 14, sa akin maganda din siguro na matuloy. Bakit? Kasi para makita ng Supreme Court yung pang-aabuso nila. Kasi sa April 14 talaga makikita kung ano yung consequence ng hindi pag-action ng Supreme Court. And mahalaga ito kasi dapat tandaan natin na ang Supreme Court justices, impeachable officers din yan. So kapag hindi nila hinarangan ito, nangangahulugan na pwede rin gawin sa kanila ito. So yung April 14 is an opportunity for the justices to see just how abusive and just how illegal this process is. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Matapos pong magpasaklolo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, kaugnay nga dito sa kini-question niyang impeachment, kaliwat kanan po yung mga pagtuligsa na inihayag, lalo na yung mga nasa Kamara. Mali po ba na dumulog sa Korte Suprema? Parang ganun yung sinasabi pa nila na tumatakas ang Vice Presidente. Pero para sa pagkalahatan, hindi lang kay Vice President Sara Duterte, mali po ba ang pagdulog kung kini-question mo yung isang procedure na pananiniwala ka na may mali doon? Siyempre hindi. Karapatan niya ng bawat Pilipino, karapatan niya ng bawat tao, kahit hindi Pilipino, na dumulog sa Korte. Dumulog sa Korte Suprema pag may pang-aabuso na nangyayari. In fact, yung mga tumutulog sa kanya, madalas nga tumakbo yan sa Supreme Court, 'di ba? Na mag-file ng kung ano-anong petisyon. So, ayun, tingin ko hypocritical, number one. Tapos number two, sabi ko nga, kasalanan nila yan eh. Kasi pwede namang naiwasan yan kung lumalaban sila ng patas. Hindi naman tinatakbuhan ni VP Sara itong laban na ito, kundi ginagamit niya lang yung binibigay sa kanya ng kalaban. So bakit ko kung ako si VP Sara, ang iniisip ko, bakit ko kailangan pagdaanan itong isang proseso na aapihin ako kung pwede ko namang ipakita sa Korte Suprema na labag ito sa batas. So kumbaga, I'm just using what you're giving me. You're supplying me with ammunition to defeat you. Wala pa akong ginagawa, talo ka na kasi inaabuso mo yung proseso. Ibig sabihin, para sa akin, 'di ba? Sila yung takot kasi takot sila na lumaban ng patas. Takot sila lumaban ng patas sa impeachment, takot sila lumaban ng patas sa eleksyon. Kaya nila ginagawa ito. At itong maaring magiging desisyon, hakbang na ito ng pangalawang Pangulo at ang magiging desisyon ng Korte Suprema, hindi po ba makakatulong din po ito sa Kamara? Lalo na doon sa pag-formulate nila sa hinaharap po mayroong desisyon niya itong Korte Suprema, kaugnay sa magiging rules of procedure nila sa impeachment na dapat din ayon sa Constitution, Attorney? Dapat nga nung nung binasura na nung Supreme Court yung unang impeachment, ginamit nila yung pagkakataon na yun na ayusin yung rules nila. At yun nga, siguraduhin na walang masasabi kung sino man ang subject ng impeachment doon sa proseso. Pero yun nga sinasayang na nila yung oras natin dito sa impeachment na to dahil wala kang ebidensya, bukod pa doon sa mas marami tayong problemang kinakaharap. Sana yun ang sinusolusyonan nila, 'di ba? Pero ginamit pa nilang rason yung Supreme Court decision daw nung nakaraan na binibigyan daw nila ng due process si VP Sara, pero klaro naman na walang due process na nangyayari dito. Sabi ni Congresswoman Luistro noon that they will be fair, they will not prejudge. Pero doon sa first hearing, anong nakita natin? Bago pa magsimula yung hearing, si Congresswoman Laila De Lima, si Congressman Chel Jokno, tsaka si Congressman Percy, merong hawak na Mary Grace Piato. So anong klaseng fair and not prejudged proceedings ang aasahan mo sa ganong klaseng mga miyembro ng Committee on Justice?
Tsaka para pang yung nilalagyan ng kulay na nagpasaklolo daw sa SC, baka inakala na Saras Court ang Korte Suprema, na sabi nyo nga po, sila nga rin dumudulog din sa Korte Suprema kung meron po mga pag-question din, attorney. Mm. Hindi, para sa akin, inisip ko, alam ko, Admar, tatanungin mo yan pero iniisip ko ano isasagot natin doon. Pero hindi kasi, it doesn't deserve a comment yung Sarah's Court, 'di ba? Napakababaw na komento galing sa isang mambabatas. Alam naman niya na karapatan ng bawat tao na dumulog sa Korte Suprema. Ang dapat iniisip nila is bakit siya nag-file, 'di ba? Harapin na lang nila yung reklamo. Yun ang dapat dito. Harapin na lang nila yung reklamo kasi kung nasa tama sila, edi papanigan sila ng Korte Suprema. Ganun lang kasimple 'yon. Pero yun nga sa akin, kung pinaghandaan nila itong mabuti, gusto talaga nilang tuluyan si VP Sara, ayaw nilang tumakbo siya sa 2028. Sana pinaghandaan na lang nila ng mabuti. Pero ang problema kasi, dyan sa mga kalaban sa politika ni VP Sara, kahit sila, hindi sila, ang pananaw ko dyan is, kahit sila, may sarili-sarili silang agenda, they don't trust each other also. So, naalala ko si Kiko Aquino D, nag-file siya agad ng impeachment complaint bago pa man maubos yung 1-year period. Tapos nung in-interview siya, sabi niya kasi baka maunahan kami ng ibang kampo. So ganun yung pag-iisip Imbis na ayusin na lang nila yung proseso kasi napahiya na kayo sa Supreme Court, ngayon minadali niyo na naman, tapos ngayon gagamitin niyo aabusuhin niyo yung mga kapangyarihan ng Kongreso para makuha yung gusto niyo. Pagka ganon, talagang mapipilitan yung si VP Sara na tumakbo sa Supreme Court para mapakita sa Korte Suprema na inaabuso na naman nila yung kapangyarihan nila. Opo. Sa tingin niyo po, yung ibinabato nila na pagtuligsa sa pangalawang Pangulo nang dumulog siya sa Korte Suprema na kesyo, sabi pa nga dito ni Congressman Sendanya, ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Tapos sabi pa dito ni Leila de Lima, yung kanina nabanggit ko, akala siguro nila yung SCI Saras Court na pwede nilang laging takbuhan para pagtakpan ng kadawagan at pagtakas sa pananagutan. At iba pang mga pagtuligsa. Kabaliktaran po ang talagang senaryo. Sila talaga yung parang natatakot ng dumulog kasi nga alam nila na may mali silang nagawa. Maaring ganyan ba at hindi ang pangalawang Pangulo po ang yun nga, yung kanilang mga ipinupuna dito sa pangalawang Pangulo? At saka may history Admar, may history. Yung Supreme Court na mismo nagsabi na inabuso nila yung proseso doon sa unang impeachment. So, yung mga pangungutya na kumakapit sa Supreme Court, nasa tama si VP Sara ang Supreme Court na mismo nagsabi na tama siya. Mali ang Kongreso. So, yun ang dapat kutyain yung mga kongresista na napagalitan na nga, tuloy-tuloy lang ang pang-aabuso sa proseso. Now ngayon, doon sa unang yung mga petitioner na kumu-question dito sa impeachment ng pangalawang Pangulo led by Attorney Israelito Torion, meron pong naging komento si Congressman Terry Ridon dito na hindi daw papanigan dahil wala daw legal personality. Pero dito ba sa naging hakbang ngayon ng Korte Suprema sa tingin ninyo? Kasi kinonsolidate yung reklamo ni Attorney Israelito Torion and Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, kinikilala nito. And yung una pa palang yung unang pag-question din sa impeachment, tinanggap din ng Korte Suprema yung petition, attorney. Tingin ko papayagan din yung petition. Kumbaga, i-entertain ng Supreme Court itong petition ni Attorney Torion kasi although wala siyang personal na standing, case of national interest. So as a taxpayer, may karapatan kang questionin tong hakbang ng Kongreso. So nung unang impeachment, sa pagkakatanda ko, ito nga si Attorney Torion ay nag-file din ng petition at in-entertain naman. So tingin ko pati dito entertain din. Attorney, dito naman tayo sa pagpapatawag kay Madriaga kung saan dito kayo papasok doon sa perjury. Ipinatawag po siya, kabilang siya sa pinasubbina na dumalo sa pagdinig dyan po sa Kamara sa may kaugnayan sa impeachment.
Gagamitin nyo rin ba ito na maaring basehan din na sasampahan pa siya ng karagdagang kaso kung ano man yung mga sasabihin pa niya doon sa komite? Option yun. Option yun, Admar, kasi whatever he says there will be under oath. So kapag nagsinungaling din siya sa House Justice Committee, ganun din, ano din yun, perjurious din yun. Perjury din ang gagawin niya doon. Pero whether gagawin talaga namin is pag-uusapan pa namin yan ni VP Sara kasi naka-file na kami. Wala namang baka wala nang point na dagdagan pa. So pag-uusapan pa namin pero option yan, Admar. Pero may nakikita nyo rin po ba na magiging patas pa ang pagdinig sa mga pronouncement na ito o baka puro against lang sa pangalawang Pangulo? May nakikita ka bang mga kongresista doon na maaaring magbalanse lahat kung ipapatawag na itong si Madriaga, attorney? Sa ngayon wala pa tayong nakikita na magbabalanse sa House Justice Committee. Hindi lang po natin alam kung makakadalo si Congressman Bong Sontay or kasi si Congressman Rufus Rodriguez, hindi tayo makasigurado kung tunay na pag-question yung ginagawa niya sa House Justice Committee o kabilang siya ng mayorya doon sa grupa kasi natatandaan ko ang dami niyang objection doon sa hearings on sufficiency of substance pero bumoto rin siya for sufficiency of substance. So baka script yan eh. So hindi tayo umaasa na patas ang magiging pag-imbestiga dito kay Ramil Madriaga. Pero gayunpaman, without prejudice of course to the objections of the impeachment defense team of VP Sara to the entire proceedings, including the hearing on April 14, sa akin, okay lang. Kahit ako pa mismo ang maghatid kay Ramil Madriaga sa House Justice Committee kasi sabi ko nga, gusto namin siya mag-testify dahil alam namin na ang mga sasabihin nito puro kasinungalingan lang. Opo. Ayan, attorney, siguro yung huling mensahe para sa ating mga kababayan na kahit sa gitna nga ng mga batikos at itong impeachment complaints laban sa Vice Presidente, may batay doon sa mga lumalabas na survey ngayon, nangunguna pa rin itong pangalawang Pangulo bilang tatakbong Pangulo sa susunod na taon. Ako, Jade, ang mas iniisip ko talaga ngayon yung krisis na kinakaharap natin, hindi lang doon sa pagtaas ng presyo ng gasolina at ibang bilihin, pero pati na rin yung corruption, yung flood control na hindi matukoy-tukoy ng mga otoridad natin kung sino ba talaga ang mastermind dito, sino yung mga taong nasa likod nito. At tingin ko, karamihan ng Pilipino ito yung nararamdaman na ramdam nila yung kahirapan ng buhay dahil nga dito sa krisis tapos sa korupsyon. Tapos imbis na atupagin ng gobyerno natin ang mga solusyon sa mga problemang ito, politika yung pinapaandar nila. So tingin ko bukod sa mahal talaga ng karamihan ng Pilipino si VP Sara dahil sa kanya at sa kanyang ama sa mga legasiya nilang nagawa para sa Davao City, para sa Pilipinas. Itong impeachment, yung mga kongresista lang at saka yung mga kalaban ni VP Sara, sa kanila lang importante to eh. Kaya tingin ko, kahit si VP Sara mismo nagsabi na hindi importante sa kanya itong impeachment. Kaya tingin ko mas nakaka-relate ang tao doon sa mga sinasabi ni VP Sara. Kasi imbis na politika, ang iniisip niya, ang inaalala niya is yung mga problema ng bayan natin. Yung totoong problema ng bayan natin. So, ang mensahe ko lang is, itong impeachment, politika lang po ito, ingay lang po ito, malalagpasan po ito ni VP Sara sa aking palagay. So, dapat ipagpatuloy lang ng taong bayan yung panawagan nila sa gobyerno na imbis na mag-focus dito sa politika, mag-focus sila dun sa mga solusyon na magpapaginhawa ng mga buhay natin. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras.